Hi, kamusta mga kaibigan? Ang pag-usapan natin ngayon ay patungkol sa Scriptures, the Bible, o ang kasulatan. The Scriptures in the first 300 years of Christianity. Ang tanong, nang nasulat ang Scriptures, Old Testament and New Testament, prior sa 382 taon na ang Council at Rome ay inaprubahan o sinabi na ito mga authorized books of the Bible, 27 books of the New Testament at Old Testament books. Ang tanong, year 382 pabalik, meron na bang binabasa mga Kristiyano? Ang sagot po natin, meron. Puntahan natin balik tayo. First, 100 years before Christ, okay, nakumpleto na Hebrew Bible. Then, 70 to 100 AD, kompleto na New Testament. So, in other words, may Old Testament and New Testament na nagagamit ang mga Kristiyano, Scriptures, tawagin natin Scriptures, 100 AD. So, 100 AD, kompleto na nasulat na. Ngayon, lumaganap ba siya? Yun na kompleto na, yes, lumaganap. Sapagkat merong na-discovering na unearth, no, mga archaeologists, kung di ako nagkamali, 5,800, okay, Greek manuscript. Nasulat, ito yung manuscript ay kopya ng mga sulat ng mga apostol, nakasulat sa Grego. Ang panahon natin, ang salita nung araw, ang panahon ng first centuries ay Greek Aramaic, no? 5,800 manuscript of the New Testament. Tapos meron 10,000 Latin manuscript, merong 9,800 in different languages. So itong mga manuscript, patunay na lumaganap na sa iglesia ang Scriptures. Ngayon, ito lang ay pinagtibay, year 382. Ngayon, ito rin ba, bago pinagtibay, talagang authorized na ba sa mga Kristiyano? Alam na ba nila? Ang sagot po natin, yes. Una, katulad ni Pedro, sinabi niya, ang kasulatan, mga sulat ni Pablo ay nilevel niya sa Scriptures. Sabi niya, sa maraming sulat si Pablo na binabaluktot na ng iba na hindi mga naturuan. At ganoon din ang ginagawa nila sa ibang the rest of the Scriptures. So, nilevel ni Pedro yung kasulatan ni Pablo. So, makita natin, pag sinabi mo kasing Scriptures, ito, pakinggan nyo. Pag sinabi mo Scriptures, ito'y kasulatan, ito ang Word of God. Pag sinabi mong Word of God, Scripture. Dahil sinabi sa Biblia, all Scripture. Sabi niya, they are inspired by God. Makita natin, inspired by God, no? Kasi Word of God yun, isinulat. Ang Word of God is either spoken, yung panahon nila Pablo, and written. Kaya yung tradition nila ay spoken at isinulat. Yung aral nila either spoken or written. Ngayon, yung kompleto na siya, 100 years AD, nagkalat na. 1 Thessalonians 5:27. Kung di nagkamali, sabi ni Pablo na ang sulat natin ito ay basahin sa lahat ng iglesia. Colossians 4:16, ang sulat ko dito, ipabasa nyo sa iglesia sa Laodicea, at kung din sa Laodicea, basahin nyo ang sulat ko ang sulat na galing sa kanila. So, inuutos ng mga apostol na kumalat ang kanilang kasulatan o ang Scriptures. So, yun ang patunay na kumalat na talaga, ginagamit na siya. At alam na nila kung ano ang Scriptures. Kasi pag sinabi mo Scriptures, alam natin salita ng Diyos. Revelation 1, verses 2 to 3, ang sinabi dun isulat ang salita ng Diyos. Revelation 19:9, these are the true words of God. At isinulat din, sabi na, at isulat, ang inutos na isulat. Revelation 22:13, ang sabi ng Panginoong Yesus, sino man magdadagdag sa hula ng propesiya nito, idadagdag din ang sumpa na nakasulat sa ganun din na Scripture, Word of God, hindi pwedeng bawas, hindi pwedeng dagdagan. 1 Thessalonians 2:13, ang sabi ni Pablo, ang napakinggan nyo sa amin ay tinanggap nyo, hindi ito'y salita ng tao, kundi salita ng Diyos. So makita natin, yung pangangaral ng apostol ay salita ng Diyos. So, Scriptures. Ngayon, anong kumpirmasyon na umabot bago pa sa konseho, year 382 AD sa Council at Rome, alam na ng mga Kristiyano, ginagamit na nila. Si Irenaeus, 202 AD, sa kanyang sulat, binanggit niya, sabi niya,
ang mga apostol ay binahagi sa atin publicly ang mabuting balita. They proclaimed the gospel, the salvation publicly, and handed to us, down to us, the scriptures. So pagkatapos ng public proclamation, ay dumating sa kanila scriptures 100 AD. So umabot kay Irenaeus 200 AD. I believe, so after 100 years, kompleto na sila, binabasa na nila. Kasi hindi sasabihin ni Irenaeus yun eh. They handed to us the scriptures. At kinukot ito ng mga church fathers. Makita natin, at yung sinasabi kong 5,800 manuscript na nidiscover, Greek manuscript yun ha. Paano pa yung hindi nahukay na ginamit nung araw, mas mahigit pa, siguro 10,000, 20,000 manuscript yun na hindi naman nasira na pero hindi na umabot sa atin. So umabot sa kanya, 202 AD, si Irenaeus, kumpirmado, sinabi niya yung scriptures, no, yung mga sulat ng apostol. Year 250 AD, si Origen naman. Sa mga sulat ni Origen from Alexandria, sinabi rin niya na ang Old Testament books at 27 books, inisa-isa ni Origen ang 27 books, kung sino pa author nito, of the New Testament. Malinaw kay Origen. So, 250. So, that's 150 years after, 170 years after makumpleto ang Biblia. Ang Old and New Testament, ginagamit na nila Origen. Inisa-isa ni Origen, kilala niya. Susunod din, si Athanasius from Alexandria, year 367 AD. Sinabi niya sa kanyang festal letter, inisa-isa rin niya, katulad ni Origen, yung mga aklat sa New Testament, 27 books of the New Testament, binanggit din ni Athanasius at tinawag na itong canon o authorized. So 367 AD, and 20 years after, Council of Rome, 282, more or less 20 years, 382 AD, pinagtibay din. So in other words, ano ba yung pinagtibay? Ginagamit na in circulation ng mga Kristiyano at ito yung mga sulat ng mga apostol. Kaya sinabing Word of God ay kasama, katumbas yun ng Old Testament. Ang Old Testament, sinulat ng mga propeta. Ang New Testament, sinulat ng mga apostol. So, the scriptures, the first 300 years, intact na. 202 AD, 100 AD, kompleto. 200 years, 200 AD, kay Irenaeus, kompleto. 250 AD, kay Origen, kompleto. 367 AD, kompleto. So makita natin, the scriptures na ginagamit ng unang first, second, third century, ayun din scriptures na gamit natin. Alam niyo ba, miski sa Quran, sinabi sa Quran, sabi kay Muhammad, so ikaw may pagdududa, tanungin mo yung people of the book. Sabi nun, they have the scriptures. So makita natin mismo, sa Quran pinagtitibay na umabot kay Muhammad yung scriptures. Meron na talaga. Although si Muhammad is 600 years, more or less, kung di ako nagkakamali. So, maraming salamat sa inyo. I hope may natutunan kayo ngayon sa marami nating video, the scriptures, the first 300 years. Sabi na Panusius, John 5:39, search the scriptures, for in them you think you have eternal life, because they testify of me. Sabi ni Jesus, saliksikin ninyo kasulatan, sapagkat ito'y nagpapatotoo patungkol sa akin. John 5:39, verse 40, ngunit ayaw yung lumapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay, sabi ni Jesus. Through the scriptures, we know we have eternal life, that Jesus is the eternal life. Luke 24:44-47, ang sabi ni Jesus na ang lahat ng hula sa kasulatan, ay the scriptures, ay matutupad sa akin. In the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Ang scripture po, yung law of Moses, yung 5 books of Moses, yung Old Testament, yung prophets, tsaka yung writings, yung Psalms, yung Proverbs, etc. Yung apocrypha books, yung hidden books, ito ay mga history books. Pero binanggit ng Panginoong Jesus, kung ano yung scripture, Luke 24:44-47, tatlo yun, the law, the prophets, and the Psalms or writings. Yun din ang alam ng mga Hudyo ngayon, the law, the prophets, and the writings. Sa New Testament, the writings of the apostles and the 4 gospels, at yung mga sulat ng mga apostol. Isa lang po totoo ito. Sabi ni John 20:31, marami sinabi, tinuro sa Jesus na hindi na isulat. Ngunit ito'y sinusulat namin sa inyo upang malaman ninyo na kayo may buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan si Jesus, tanggapin nyo si Jesus, tanggapin nyo ang buhay na walang